أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وهدانا للإيمان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. So alhamdulillah, pagbati ng kamusliman sa buong mundo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang hapon po sa mga mahal naming kababayan. So palagi po namin inuulit-ulit, tuwing linggo nandito po kami, alhamdulillah, kasama nyo. Gusto namin po ipamahagi ang maliit namin kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. Ayon po sa pananampalatayang Islam, higit hinahalagaan po ang pagmamahal, ang pagkakaisa, ang malasakit. Ayon sa wika ng huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Ibig sabihin noon, malapit ang kahulugan sa wikang Tagalog, hindi mananampalataya, hindi kabilang sa mga mananampalataya isa sa inyo hanggat hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapatid tulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. So kayo po ay aming kapatid, dahil kung tutusin, nagsimula lang tayo sa isang tao, si Propeta Adam alayhi salam. Nagsisimula lang tayo sa isang tao, si Propeta Adam alayhi salam. Ay tayo'y lahat ay magkakapatid. So kaya kami naparito dahil gusto namin po na ipakita sa dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahal namin po kayo. Bakit? Dahil ninanais namin po ang kaligtasan. Nais namin po ang paraiso. At kami lubos maniniwala. Insyaallah makaptan natin ang paraiso kapag tayo'y sa tamang landas, kapag tayo sa pananampalataya, tayo sa tamang gawain. Kaya inshallah, tulad ng sinasabi ng unang speaker namin, unang tagapagsalita sa amin, ay kami nananawagan, nag-aanyaya po sa inyo. Nahali na tayo sa pananampalataya na kung saan na ikakaparaiso sa atin. Hali na tayo sa pananampalataya na ikaligtas natin mula sa kaparusahan ng Allah sa araw ng paghuhukom yung impyerno. Ni minsan na tayo'y ay parang ayaw natin pag-usapan ang kamatayan, sapagkat kung tutusin ay dapat natin hindi kalimutan ang ating kamatayan. Pag-usapan ang kamatayan dahil sa ayaw hanggang sa gusto natin, yan ang totoong hantungan natin, yan ang totoong uwian natin. Kung meron man tao hindi maniniwala sa kamatayan, malamang ang kanyang pag-iisip na parang may problema.
Kung meron tao hindi maniniwala sa kamatayan, ang kanyang kaisipan na kailangan iaayos. Hindi maayos ang kanyang kaisipan. Obligado natin paniniwalaan ang kamatayan dahil tayo ay darating dyan sa ayaw o kaya sa gusto natin. Palagi namin nabanggit yung isang talata sa maluwalhating Quran. Ngunit ulit-ulitin natin para insyaAllah unti-unti natin maunawaan kung gaano kahalaga ang paghahanda sa kamatayan. Kung gaano kahalaga ang paniniwala sa kamatayan. Sabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Alam natin ang Quran, ang maluwalhating Quran ay ito'y wikang Arabic. Dahil ang huling sugo na pinapadala ng dakilang tagapaglikha sa sangkatauhan ay ang kanyang wika ay wikang Arabic. Kaya insyaAllah malapit na kahulugan sa wika natin Tagalog. Sabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ang may buhay. Tayo ang tinutukoy nito, mga tao. Lahat ang may buhay, kullu nafsin dha'iqatul maut, ay makakaranas ng kamatayan. Lahat ang may buhay ay iparanas sa kanya ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kamatayan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. At kanilang inaani sa kabilang buhay ang kanilang mga gawain, mga ginagawa dito sa ibabaw ng mundo. Ano man ang ginagawa natin dito, masama, mabuti, maaani natin. Saan? Yawmul qiyamah, sa araw ng paghuhukom. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, sino man, mga tao ay nakaiwas sa mga gawain o kaya pananampalataya na makaka-imperno sa kanya, wa udkhilal jannah, at magagawa ng mga gawain na ikakaparaiso sa kanya, faqad faz, sila ang tunay na magtatagumpay. Sino ang taong tunay na magtatagumpay? Yung mga tao na maniniwala mayroon paraiso, mayroon imperno, may paraiso at ay siya'y desidido na gumagawa ng mga gawain ika-kaparaiso sa kanya, at siya'y matakot, iwas ng iwas sa abot kanyang magagaya, para ay siya'y hindi kabilang sa mga tao hinuhulog sa impyerno. Ito ang mga taong tunay na magtatagumpay. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabi ng Allah, ang pamumuhay natin dito sa mundo ay pamumuhay panlilim lang lamang, pang-aaliw lamang, walang katotohanan ng buhay sa mundo.
Lahat magwawakas. Saan? Pag dumating na sa atin ang kamatayan. Wala na, kahit gaano pa kaganda ng iyong bahay na iyong itatayo, wala yan, mayuanan mo yan. Kapag mamamatay mo, hindi na ikaw may-ari ng bahay na pinagawa mo. Kahit gaano pa kaganda ang iyong asawa, kapag mamamatay ka na, wala na. Yun nga may salita, ang mga kababayan natin, pwede rin mga kalalakihan. Sa umpisa lang yan, mga kababayan ng kadalasan dito. Sa umpisa lang yan, pula ang mata. Saka iiyak kapag mamamatay ang kanilang mga asawa. Ngunit sa katagalan, hindi na ang mata ang napupula sa iiyak, kundi ang kanilang mga lips, ang kanilang mga labi ay pumupula na. Ibig sabihin nun, palatandaan nun, unti-unti ka na makalimutan at maghahanap na yata ng iba, papalitan ka na. Kaya wala. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang buhay sa mundo, buhay pag-aaliw, buhay panlilinlang, buhay walang katotohanan. Madaling salita, buhay walang katotohanan ang buhay sa mundo. Mayaman ka, kapag mamamatay ka, hindi na mag-isa yung kayamanan na yun. Kaya insyaAllah, kung meron tayong dapat paghandaan dito, ang ating kamatayan, ang kabilang buhay, ang pinakamainan natin paghandaan, dahil ang buhay, sa kabilang buhay, iyan ang buhay na may simulan at walang katapusan. Hindi tulad ng buhay natin dito sa mundo, may simulan at may katapusan. Anong simula? Kapag sinisilan ka. Anong katapusan? Kapag mamamatay ka, wala na. Ngunit ang buhay sa kabilang buhay, na kung matino ang ating mga pag-iisip, yan ang dapat natin paghandaan. Dahil ang buhay na yan, kapag mamamatay ka na, nagsisimula na at wala ng katapusan. Yan. Ang buhay sa kabilang buhay, kapag mamamatay ka na, nagsisimula na yan at wala ng katapusan. Hindi tulad dito sa mundo, nagsimula ang buhay natin sa mundo kapag sinisilang tayo at may katapusan kapag mamamatay na tayo. Kaya mga kagalang-galang, mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam at mga mahal kong kababayan, mag-iisip-isip tayo. Mag-iisip-isip tayo, bigyan natin ng oras ang mga gawain na ikaparaiso sa atin. Dahil yan ang buhay na walang hanggan. Mag-isip-isip tayo na umiiwas tayo sa mga gawain na ikaka-impyerno sa atin. Dahil Allahu Akbar, ang buhay sa impyerno, yan, subhanallah, yan ang buhay na kung saan ang mga tao sa impyerno, ang mga tao pinaparusahan sa kabilang buhay, ang kanilang sinasabi sa dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinasabi ng Allah para kung gaano kahalaga ang buhay natin dito sa mundo? Allah subhanahu wa ta'ala nagwika sa maluhating Quran sa Suratul Sajdah. Sabi niya, basahin natin yung Arabic bago natin i-translate sa wikang Tagalog. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
Sadaqallahul azim. Ang malapit na kahulugan sa wika natin, wikang Tagalog, sabi ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara, kung alam lang, kung makita lang, kung nalalaman lang ng mga taong palaso ay masuway, kung alam lang ng mga taong mujrim, ibig sabihin yung mga taong nagbingi-bingian sa katotohanan, nagbulag-bulagan sa katotohanan, kung alam nila lang ano ang buhay sa kabilang buhay, ano ang buhay sa araw ng paghuhukom, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ay binababa nila ang kanilang mga ulo sa harapan ng dakilang tagapaglikha sa sobrang hiya. Bakit? Dahil sila mga tao may mga pagkakataon para sambahin ang Allah, para kilalanin ang Allah, pero ay sila'y maging pabaya. Sila'y mga taong uulitin natin, paulit-ulit na mga tao nagbingi-bingian sa katotohanan, nagbulag-bulagan sa katotohanan. Ayaw saliksikin ang mga gawain na ikakaparaiso sa kanila. Ano sabi ng Allah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ito ang mga klaseng tao, sobra ang kanilang hiya sa dakilang tagapaglikha. Magbigay tayo ng kunting halimbawa dito sa ibabaw ng mundo. O yung nakaraan na eleksyon, yung nakaraan na halalan. Halimbawa, may isang kandidato kay isang, sabihin natin na mayaman, na gusto niyang manalo. Tapos tinutulungan kanya, anong mga inaahon kanya sa iyong kahirapan. Tapos sa bandang huli pala, alam niya na iba pala ang binoboto mo, na hindi pala siya. Tapos ngayon magkaroon ka ng problema. At dumating siya, gusto kang tulungan, ibig sabihin mahihiya. Sobra, hindi mo siguro kaya ipakita ang iyong mukha, hiharap ang iyong mukha sa kanya sa sobrang bait niya sa'yo. Tapos anong ginagawa mo? Tinatrader mo siya. Iba ang binoboto mo, hindi pala siya. So paano ang dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ang naglikha sa'yo, siya ang nagbigay ng buhay sa'yo, siya ang nagbigay ng biyaya sa'yo, siya ang nagpababa ng ulan, siya ang naglikha ng mga ano man ang klaseng pagkain natin dito sa ibabaw ng mundo, mga kaisdaan. Lahat yang naglikha nito, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto lang ng Allah, nakilalanin natin siya at sambahin siya. Tapos ngayon, sumasamba tayo sa iba, kumikilala tayo ng Panginoon maliban sa Kanya. Kaya pagdating sa kabilang buhay, malaking kahihiyan. Malaking kahihiyan ang mangyari sa buhay ng tao na hindi niya kinikilala ang tunay ng Panginoon, tunay na dakilang tagapaglikha. Walau tara, hindi niya kaya ipakita ang kanyang, iangat ang kanyang mukha, ang kanyang noo. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana, at sila yung nagsasabi, ang mga tao na yun, yung mga tao nagbingi-bingian sa katotohanan, nagbulag-bulagan sa katotohanan, ano ang kanilang sinasabi sa araw ng paghukom? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Rabbana, o aming Panginoon, absarna, nakita namin na, nasaksihan nila ng mga kaparusahan, nakita nila na, pinagkita na sa kanila. Wasami'na, at narinig nila kung gaano ang sigaw ng mga tao hinuhulog sa impyerno.
humihingi ng saklolo, pero wala na, huli na ang lahat. Absarna wa sami'na, narinig nila na, farji'na na'mal saliha. Ya Allah, bigyan nyo kami ng kunting pagkakataon pa upang mabuhay muli, upang makabalik sa ibabaw ng mundo kinaroroonan natin ngayon. Bakit sila humihingi ng kunting pagkakataon pa upang mabuhay muli? Na'mal saliha, para makagawa sila ng mga mabubuting gawain. Ibig sabihin nun, nagsisisinan sila na kung bakit sila maging taong matigas ang ulo, bakit sila maging taong magbingi-bingian sa katotohanan, bakit sila maging taong magbulag-bulagan sa katotohanan. Nagsisina sila. Humihingi sila ng kunting pagkakataon upang mabuhay ulit, upang mabuhay muli dito sa ibabaw ng mundo, para sila ay itutuwid nila na kanilang mga paniniwala, maling paniniwala, upang itutuwid nila na ang kanilang mga gawain. Na'mal saliha, inna muqinun, at talagang maniniwala na kami, yun ang sinasabi nila sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom. Maniniwala na kami, ya Allah, pero wala na. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kapag sa kabilang buhay saka tayo magsisisi, walang silbi na ang pagsisisi natin. Buti pa dito sa mundo, kapag magsisisi tayo, may pagkakataon pa tayo na upang baguhin ang ating mga pagkakamali, upang baguhin ang ating mga pagkukulang. May kunting katanungan lang ako. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kasi ngayon, high-tech na, pwede na yung bata, na ultrasound na, di ba? Oh. Makita na yung bata, ano ang kanyang kasarian, lalaki, babae, makilala na. Alam natin na, ay mga 6 na buwan pa lang sa tiyan ng ating mga ina o sa tiyan ng ating mga asawa, ang mga anak natin, alam natin na babae o kaya lalaki. At sa tiyan, yung sa tiyan pa tayo ng ating mga ina, may kumpleto na tayo. Kapag maging 7 months na tayo, ay 7 buwan na tayo, kumpleto na tayo. Hindi pa tayo sinisilang nun, ngunit kumpleto na tayo sa tiyan ng ating mga ina. May mga paa na tayo, may mga kamay na tayo, ulo natin kumpleto na. Kitang-kita na sa ultrasound na ang ating mga anyo, ang sarili natin. Kumpletong tao na tayo. Kaya kapat yung ating mga kasarian, makita na. Babae ba tayo, kay lalaki tayo. At kumpleto tayo, may bibig, may mata, may tainga, may ulo, may paa, may kamay. Ngunit, kung maitanong natin sana, kung maitanong natin yung batang sanggol sa tiyan ng kanyang ina, kung ano ang silbi ng paa, sabi niya walang silbi. Wala naman tayong mga ilalakad doon. Kamay, anong silbi ng kamay sa oras pa tayo sa tiyan ng ating mga ina? Siyempre, walang silbi yun. Wala naman tayong mga hinahawakan, mga sinusubuan dyan. Bibig, tainga, mata, walang silbi yun sa tiyan pa. Ngunit ang tanong dito kung bakit yung nilikha ng dakilang tagapaglikha. Sa totoo, walang silbi lahat yun. Ang pinakamahalaga lang dyan sa tiyan ng ating ina, ang ating puson. Puson ba yun? Tawag dito? Puson, puson, no? Pusod. Pusod. Ha? Pusod. Pusod. Yun ang mahalaga. Kasi nandyan dumadaan yung mga pagkain natin. Ngunit yung kamay, yung bibig, ilong, tainga, mata, paa, kamay, walang silbi yun. Sa oras tayo sa tiyan ng ating mga ina. Ngunit
Bakit yun nilikha ng Allah? Bakit yun nilikha ng dakilang tagapaglikha maging kompleto tayo? Dahil hindi habang buhay nandyan tayo mananahanan, maninirahan sa tiyan ng ating mga ina. Sa ayaw kaya sa gusto natin, isisilang tayo. Kung ayaw natin isisilang, binibiyak pa ang tiyan ng ating mga ina para lalabas lang tayo. Kasi ikapapahamak sa kanila. Ikapahamak ng kanilang buhay kapag ayaw natin lumabas. Ngunit, may mga tao kaya na kapag sinisilang sila, may mga tao kaya na gusto nila may kapansanan sila? Wala. Wala kay isang tao na gusto nila may kapansanan sila. Gusto nila maging kompleto sila. Yung mga taong bulag, may kapansanan, bulag o kaya bingi, hindi nakakarinig o kaya hindi makakalakad, kung pwede lang sana bumabalik sila sa tiyan ng ating sa kanilang mga ina para maging kompleto sila, papasok sila muli. Ayaw nila may kapansanan sila. Gusto nila ay kompleto sila. So bakit yun kinukumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa tiyan pa tayo ng ating mga ina, may mga kompleto na, may dalawang paa na tayo, may dalawang kamay na tayo, may dalawang mata na tayo, may dalawang tenga na tayo. Dahil kapag sinisilang tayo ng kompleto, may paa, may kamay, lahat, masaya ang buhay natin. Alhamdulillah, tulad natin ngayon, magpasalamat tayo sa dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kompleto tayo, wala kang kapansanan. So ngayon, nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Ha? Nandito tayo sa ibabaw ng mundo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha, nagpadala ng mga propeta, nagpadala ng mga aklat, at sa loob ng aklat na yun, andyan yung mga kautusan ng Allah. Tulad ng maluwalhating Quran, sa huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuutusan ang mga tao para magdarasal, para magsasala, para mag-ayuno, para magbibigay ng kawanggawa, para maging mabuti sa magulang, para maging matulungin sa kapwa. Lahat yan kautusan ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran. Inuutusan tayo at obligado natin gawin yun. Bakit tayo inuutusan ng Allah? At kapag sinusunod natin lahat ang kautusan ng Allah, una sa lahat, kilalanin natin siya. Siya ang Panginoon na dakilang tagapaglikha. Ay tayo sumasaksi, walang ibang Panginoon dapat sambahin maliban kay Allah. At si Propeta Muhammad, alipin at huling sugo ng Allah. Yan ang unang haligi na yang dapat natin gawin. Pangalawang haligi na dapat natin gawin, obligado natin gawin ang pagsasala. Makinig kayo mga kamusliman. Inuutos, obligado to. Pagtapos natin kilalanin ng Allah, obligado sa atin ang mag-pray, magsasala, magsambayang tano 5 times a day. Obligado to sa atin. Hindi ito biro. Pangatlo, obligado natin gawin ang pangatlong haligi, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At pang-apat na haligi na tayo mga kamusliman na obligado natin gawin ang pagbibigay ng kawanggawa. Kung mayaman tayo, dapat ang kayamanan natin hindi yan para sa atin. Yung dapat tumutulong tayo sa mga mahihirap, tumutulong tayo sa mga tao ng mga kailangan. Obligado yan. Kapag ginawa natin lahat ang inobliga sa atin ng Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng paraiso. Ay ang Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng paraiso at naglikha ng impyerno. Yung mga tao na inahalagaan niya ang mga inobliga
inuobliga ng dakilang tagapaglikha sa kanya, pinangakuhan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Pinangakuhan siya ng Allah na paraiso, na buhay na walang hanggan, katuwaan na walang hanggan, kaginhawaan na walang hanggan. Yun ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kapag hindi tayo sumusunod sa dakilang tagapaglikha, yung mga inobliga sa atin na hindi natin isa sa buhay, Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng impyerno. Bakit yun? Binabalaan tayo dahil mamamatay tayo. Pag mamamatay na tayo, saka natin malaman kung gaano kahalaga yung mga pinag-uutos ng Allah. Tulad din yung mabuhay pa tayo sa tiyan ng ating mga ina. Kapag sinisilang tayo na may kapansanan, saka natin mahalaga kung gaano kahalaga na buhay may kamay, buhay ay may paa, may kumpleto tayo. So ganun din ang mga inuobliga ng dakilang tagapaglikha. Kapag iniiwanan natin, kapag mamamatay na tayo, saka natin malaman kung gaano kahalaga yung inuobliga na yun. Kung gaano kahalaga ang mga inuobliga ng dakilang tagapaglikha sa atin, saka tayo magsisisi. So inshallah, malapit na po ang salat ng Maghrib. Ay kung napasigaw man ako, wala ko akong sinisigawan kundi ang aking sarili. Inshallah. Ha? Tingin ko ba? Inshallah. Ay, Red Mga loks amin, mga pagariami, sikupagandatan. Inshallah.